Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit si Ben Francia and welcome to another episode of Permaculture Tito, your online resource for permaculture fundamentals for Filipinos. So for this episode, we'll be talking about another principle of permaculture. Kasi part po ito nung 12-part series, no? So I think this is the 7th principle, and this principle that we'll be talking about for today is all about creatively using and responding to change. So, isang bagay po talaga sa sa buhay na hindi natin maiiwasan yung change. And it's very important na kumbaga agile tayo at the same time, very flexible tayo na mag-respond din sa mga changes that's happening around us. So, lalong-lalo na for permaculture practitioners, ang isang factor na talagang nag-introduce ng so many changes sa ating sa ating site, sa ating lugar, sa ating farm, sa ating buhay in general ay ang mga changes sa kalikasan. So lalo-lalo na dito sa lugar po namin. It's late November and pag ganitong season talagang ulan-araw ang panahon. Like ngayon, tingnan nyo, medyo umaambon-ambon na ngayon. So, yan, meron tayong alaga ditong hey, Gardo! Gardo, come here! Yan. Yung aming pet pig. Doon ka. Nagve-video kami dito. Doon. Go. Here. Yung sa tatay mo. Ayan. So, sorry mistorbo. Nandito ka na lang sa tabi ko. Come. Ayan. Ayan si Gardo. Ang aming alagang baboy. Oo, sige. Belly rub. Higa ka na lang dyan. Yan. So, sige, tuloy ko na nga lang. Ipopost ko dapat yung video pero wag na lang. Sayang, mahirap mag-edit. Anyway, so, we're talking about the permaculture principle of creatively, wala tuloy ako, creatively using and responding to change. So, katulad nito, merong mga biglang mga interruption. You just need to be very creative. Huwag mo lang babanggain yung camera. Yan, okay na siya. Sige. Yan lang siya. Nag-root lang. Kumakain ng damo. So, going back, ang sinasabi ko sa kalikasan, ang daming mga pagbabago na ini-introduce ang kalikasan. So, ulan-araw ang weather dito sa amin. So, we need to be able to, kumbaga, make certain adjustments. Hindi pwedeng matigas ang ulo natin na kung ano lang yung gusto natin, yun palagi nasusunod. Kasi syempre, hindi lahat ng mga bagay kumbaga, naayon sa kagustuhan natin. Okay, syempre, we also need to take cues from nature. Syempre, yan sinasabi nila, nature knows best. So, if something goes wrong, if something doesn't go as planned, kailangan hindi lang basta meron tayong backup plan or plan B or plan C. What's important is maintindihan natin yung kumbaga yung message na binibigay sa atin ng nature, and kailangan matuto tayo mag-pivot at maggawa ng certain adjustments. And at the same time, yung keyword kasi doon is creatively. So how can we kumbaga creatively respond to these changes that's happening around us? So siguro isang magandang kwento that I'd like to share is yung itong puno na to in the background. So this tree, itong patay na puno na ito ay puno ng kulilisyaw. So magandang klaseng hardwood to, dito lang sa Banahaw tumutubo. Ang kulilisyaw paborito ng mga sinauna ng mga tao dito na for furniture ang application in particular.
So marami pa naman siya natira dito sa ano sa kabundukan, pero marami na ring ano naputol. Anyway, so etong Kulilisyaw na to dito sa farm, nag-iisa lang to na malaki na puno. It's situated right in the middle of the farm. It just so happened, ito yung pinakamataas. Nagkataon nung nagkaroon ng thunderstorm in 2021, nakidlatan po ito. That was, I think, around mga 8 o'clock in the evening. Ako lang mag-isa na nandito sa farm. Nandun sa loob ng ng kubo. Biglang sumabog, no? As in, bang! So, and ang isa pong isang experience ko, kasi first time ko na-experience ng ng kidlat na sobrang lapit lang. Siguro mga around ilang meters away ba ito? Mga 30 meters away lang ako from this tree. Ganun lang kalapit yung puno. So, yung kubo, tapos biglang flash of light, as in parang daylight siya, ganun kaliwanag. And alam ko na merong lightning na nag-strike, kasi hindi ko nakita exactly yung pagkidlat, pero yung kortina kasi nung kubo na asarado, ang nakita ko lang as in sobrang liwanag. Okay, tapos merong malakas na sabog. So pagbukas ko ng kortina, merong amoy sunog. Okay, wala po yung umaapoy na puno, sa sine lang po 'yon. hindi yata nangyayari sa real life 'yon. So hindi na ako lumabas, alam ko merong nakidlatan na puno. So when I woke up the following day, in-expect ko yung mga puno sa paligid, only to find out that this favorite tree, itong paborito namin puno, nakidlatan siya. So, dito pakita ko sa inyo yung pinaka part, may crack siya na gano'n, no, na nakidlatan ng biro nga ng mga tao, mga taga dito, mga workers namin. Sir, hanapin kagad natin yung ipin ng kidlat. Ano daw yun anting-anting. Anyway, so, nalungkot ako nung nakidlatan siya, kasi, like what I said, paborito namin tong puno na to, kasi nasa gitna ng nung farm. Kapag katanghalit, as in maganda yung shade that it's providing in this area. Tapos meron kaming maliit na picnic deck dito, nagsiset up kami ng tent doon sa area na yon. We also do our picnics, yung mga noontime picnics namin in this area. So, dahil nga nakidlatan, sabi ko, delikado. Baka mamatay siya. So, I consulted yung yung kakilala namin na forester. Sabi ko, sir, nakidlatan yung puno, yung Kulilisyaw. What do we do? Makaka-recover pa ba siya? So, unfortunately, sabi sa amin nung kaibigan namin na forester na, sir, kadalasan kapag nakikidlatan yung puno, very slim yung chances na may nakaka-recover. So, to cut the long story short, namatay yung puno na to. So, still, I was very hopeful pa rin na makaka-recover siya. Pero when we saw na meron na mga insects, meron mga bukbok na kumbaga, kinakain na yung mga bark, pati yung may mga butas-butas na yung puno, we decided to prune it na lang, okay? But rather than cutting down the whole tree, kasi syempre delikado rin, baka mabuwal, we pruned it, we tried to recover as much wood as we can, and retained a huge part of the trunk. Parang maging monument siya dito, na kumbaga gusto pa rin namin maipakita na itong puno na to is may silbi pa rin maski namatay siya. So what we did, yung mga lahat ng kahoy na nakuha namin, we constructed a beautiful kumbaga centerpiece dito sa farm, na ngayon ay yung aming viewing deck. So itong viewing deck na to, ni iba nga sinasabi, bakit yung pinutol yung puno? Hindi namin pinutol yan. Kumbaga, ginawa namin, we just repurposed yung materials that we can recover from this tree, kasi nga nakidlatan siya, namatay dahil sa kidlat. So, this is just one example of how can we creatively respond to change. Kasi
that's a good example. It's something beyond our control, nakidlatan siya. Rather na magmukmok kami, and rather than just cutting down the tree and making use of the wood, we constructed something parang artwork siya na installation dito. A reminder that this tree will continue to provide value, serve its purpose, and kumbaga provide shelter pa rin, and kumbaga beautification dito sa farm maski ganyan patay na siya. So again, that's just one example. There's so many other ways that we can apply this principle of creatively using and responding to change. In the previous episode, I mentioned about yung swales and berms. Again, that's one example of how can we creatively respond to the changes that's happening around us. So, yun po ang siguro isang example that I can provide. Sana nabigyan ko ng maayos na explanation tong principle na to. So, if you have any additional kumbaga suggestions, or let's say examples on how you have applied this principle in your permaculture projects, let us know. We're very excited to hear from you. So again, we still have a few more episodes in this 12-part series. Sana wag po kayong magsawa, and feel free to subscribe and to share our videos para the other people in your network can also benefit from the permaculture teachings that we're sharing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Have a great day, and see you in the next videos. Bye-bye.